Magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan po natin. So ngayon exclusive interview po tayo para sa isang kababayan po natin na nabiktima na naman ng pulaskugan ng ilang pulis po natin na imbis na to protect and to serve yung mamayang Pilipino, tila ba personal lamang na purpose ang kanilang ginagawa at taliwas doon sa kanilang sinumpaang tungkulin mga kababayan po natin. So ngayon, interviewin natin itong ating kababayan na si Kabayan Jose para naman ikwento niya sa atin kung ano ba ang nangyari doon. Magandang gabi kabayan. Sige po, pakilala ka muna. Kabayan. Ayun, medyo humihina. Medyo humihina ang connection natin pero sige lang. Clear ba yung boses ko dyan? Ayun. Nagulat na lang kami nung August 2. Tanghali, mga bandang 1:20 ng hapon. Biglang mayroong van na huminto sa harapan ng bahay ng nanay ko at umikot. Tapos may lumapit doon sa may pintuan na lalaki at bigla itong pinagsisipa na hindi sinabi kung ano ang pakay at kung ano ang dahilan ng kanyang pagsipa. Basta na lang niya sinipa, tapos sumisigaw sila na buksan ng pintuan. Siyempre, ang mother ko ay isang 67 years old na hindi sila nagpakilalang pulis kasi kung nagpakilala silang pulis, kung kumatok sila at nagpakilala silang pulis, walang reason para hindi sila pagbuksan ng mother ko, hindi matatakot ang mother ko. Kaso ang problema po ay sinipa nila at pinaparsa nilang buksan ng pintuan at humihingi na ng tulong ang nanay ko, mga naka-civilian sila. Tinatanong sila kung sino sila at kung anong pakay nila, hindi sila nagpapakilala. So, play yung video para sa... Walang reason para buksan ng mother ko yung pinto. Tapos tinatakot pa nila na sasamahan ka namin dyan, meron pang papatayin kita. Ang dami nilang mga sinabi na sa tingin ko verbal abuse and grave threat yun. Medyo kasi sobrang pananakot ang ginawa nila sa nanay ko eh. Buti hindi inatake. Di ba natin i-play ang video ng konti para habang nagkikwento ka, makikita din nila. So siguro i-off ko lang yung audio para nagkikwento ka, i-play ko lang ha. Okay. Yes, sige sir. Ayan, makikita nyo sa video na kumuha ng tubo tong nakasombrero. Tapos pilit niya talagang sinisira yung lock. Sa part po na yan, sumisigaw ang nanay ko ng tulong mga kapitbahay. Tumawag kayo ng barangay. Sabi, wala daw barangay. Wala daw silang kapitbahay. Kasi tinataboy din ng mga, tinataboy yung mga kapitbahay dyan eh. Tinatakot din yung mga kapitbahay. Kabayan, Jose, wala talagang lumapit, ano? Wala, kasi armado yung isa dyan eh. Nakita na may baril eh. Siyempre, kung kaya nilang gawin ng tanghaling tapat, ng ganyan, sa tingin niyo po ba may tutulong dyan para at makikialam na baka madisgrasya? Actually, wala pa pong 20 meters yan sa barangay. Tapos maraming dumadaan, no? Wala talagang nakahas kahit magkuha mo lang ng video, ano? Meron po, may kumuha ng video. Ang problema, maririnig yan sa full video eh, na tinuro nila, wag kang kukuha ng video. Tinakot nila eh. Meron pala talaga silang salita. Bawal yun kasi sa ating batas ngayon ay ni public citizen ay pwede kukunan ng video, hindi pwede ipagbabawal hanggat hindi private citizen or private places. Kaso yung mga pumunta po, ayun nga, kaso ang mga pumunta is mga tagapagpatupad sana ng batas. Siyempre, takot lahat ng mga tao sa paligid nila eh. Di ba yung mga mga gamit na nilalabas? Ano po? Yung mga hinakot nilang gamit, naibalik na ba yan sa inyo? Wala pa po. Wala pa pong naibabalik na mga gamit. May makita ko, 2 helmet ata, rim ng motor. Mayroon pang gulong ata ng motor. Opo, marami pa po yan. Medyo matagal-tagal po sila dyan naghahakot, sir. Kasi nakikita ko, parang 8 minutes video lang. Paano kaya kung full na 30 minutes video yung pinakita natin? Baka mas marami.
Ano? Pag ano sir, i-forward ko sa iyo yung full video niyan. Bigyan kita ng copy. Nga ba walang ano doon, walang kasama yung mother mo? Bakit siya lang mag-isa nung nangyari itong ano na ito, itong anomalya na ito, ano? During that time po, out of town po ako. Nasa around 400 kilometers away po ako sa bahay ng mother ko that time. Pero kasi hindi kasi ako dyan nakatira. Nakaseparate ako. And then ang kasama niya sa bahay is yung older brother ko, which is umalis daw nung mga oras na yan. Parang nakaalis na yata ang brother ko mga 1 hour ago before that happens. Kaya pala talagang mother mo lang mag-isa. Pero matanong ko lang kabayan o si ano, 'di ba yung mother mo is a licensed real estate agent? O ba, 'di ba ano siya, nagtatrabaho din siya? Ay, yung mga gulong nakikita ko. As a real estate agent yung mother niyo. Ayan sir, malinaw na po ba sir? Opo, malinaw po. Yung mother niyo po, hello, real estate agent po, 'di ba? Ano po, real estate broker po. License po siya. Hanggang ngayon o bago nangyari yung pag-ransack ng bahay niyo, dami yung mga gulong oh. Grabe naman. Ang mother ko po still working pa rin naman po siya kasi ano din po siya, connected din po siya sa insurance company as financial advisor po. So she's working pa rin. Yung pala, so ibig sabihin active pa rin pala talaga ang mother mo kasi inaakala ko na diyan na lang siya sa bahay kasi 'di ba retiradong propesora siya. So iniisip ko yes po. Pero ano, active working pa rin po ang mother ko. Actually, may mga time pa nga po na lumalapit ako sa mother ko para humingi ng support sa pag medyo na short ako sa budget eh. Humihingi pa rin ako ng tulong minsan sa mother ko kasi may time na nag-short ako sa budget sa business ko. May business ka rin pala. Pero, kamusta naman kaya yung parang, siyempre nakausap yung mother mo ngayon. Kamusta naman ngayon yung kanyang kalagayan doon sa, nakakulong pa ba siya ngayon sa Imus Cavite rin? Yes, nakakulong pa rin po. Actually, 15 days na. Parang 2-3 beses ko pa lang po siya nakausap kasi hindi ko rin naman siya nadadalaw doon. Medyo, for security reasons, talagang hindi ako makalapit kay mami. At saka mahirap din po, Kabayan Jose, kasi lalong-lalo ikaw yung talagang may lakas ng loob na magsasalita sa social media at pati rin sa mga interview. Nakita ko, nagpa-interview ka rin kay Bentulfo. Kay Mr. Bentulfo po, opo. Sabi ni Dong Basok, garapala na talagang PNP maglinis kayo. Actually, ang paglilinis sa PNP, kung nagsisimula na pa lang kay Pangulong Digong pinatuloy ni Pangulong Marcos, pero sadyang masasabi natin na sa bawat siguro organisasyon walang perfecto. Meron talagang bulok diyan na hindi mo mapapansin. So ito siguro yung nangyayari sa hanay ng ating Philippine National Police. Pero matanong ko lang din kaya yung seguridad mo ngayon? Kasi may nakita akong picture na na-share ka Kabayan kasi na parang gabi na yon may Police Cavite na pumunta doon sa bahay nyo. Opo. Actually, yung Police Cavite na yon, hindi ko po alam kung ano yung intention niya. Kasi during that time po, galing ako sa Krame ng alas 7 hanggang alas 7 ng gabi ako sa Krame noon eh. Tapos alas 9, ayun, nandun sila sa bahay ko. So hindi ko alam talaga kung ano yung purpose nila. Tinawag ko sa Krame. Hindi naman kayo kinausap, hindi naman kayo tinanong. O interview lang man ba? Hindi ako nagpakita Kabayan. Ang ginawa ko noon, umalis kagad ako doon sa area. Nung nakita ko sila, umalis na ako kagad. Kasi may isang interview ng ng isang yung parang provincial director na ang sabi niya winarningan niya ng itong mga nasangkot na mga pulis na bawal na kayo o parang bantaan ang inyong buhay kasi siyempre pag mga yan may mga pamilya yan lalo na na-expose ang kanilang pagmumukha malaking kahihiyan yan
para sa kanila. So, wala naman. Wala naman po. Sa ngayon, wala pa. Pero, ayun, kahit papaano, nag-iingat po ako, kaya lumayo na po ako ng Cavite. At sa tingin ko, hindi na rin kami babalik ng Cavite. Pag nakuha po namin ng mami, wala na, hindi na kami babalik dyan. Pero i-play muna natin ang video para sa kaalaman ng lahat na may sinabi ang IAS eh. Itong si Attorney Triambulo na sinabi niya mismo na yung nangyari sa iyong mami pala ay napatunayan nila o na-discover nila na yung ebidensya ay tinanim lang umano. At kung pagbabasihan umano, yung spot report na nangyayari, ang ginawa nilang spot report ay alas 8:10 ng gabi. Pero ang nangyari is pati paghuli sa iyong mami tanghaling tapat. Kung hindi ako nagkakamali, base doon sa iyong CCTV, alauna or alas 2 na hapon ba yun, Opo. Tama po. Ipi-play natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan para marinig din nila. Para may idea sila kung status ngayon ng agad sa serbisyo dahil po ito ay salungat po sa ating hinuhubog ng empleyado na bilang isang pulis. Sa katotohanan, ang ginagawa nila is robbery. To give color ng kanilang mga nilabag na karapatan, mga krimen, ito po ay sila gumawa ng senaryo to justify nung pag-custody ng isang inosenteng biktima. So yun nga, di ba? Inosenteng biktima. Yun mismo ang sabi ni Attorney Triambulo. So which is naging pabor nga sa inyo. So kahit ako naman, hindi naniniwala na yung mother mo may sarili siyang trabaho. Tapos hindi naman, I think hindi naman siya namang problema financially kahit ikaw nga, di ba, humingi ka pa sa kanya. Tapos, yung sinasabi na nahulihan pa ng illegal na droga, di ba, which is na-find out naman ng IAS na talagang itinanim lang umano. So, ang lang natin, ang tanong natin, bakit 15 days na nakakulong pa yung mami mo kung talagang ganun ang ginawa ng mga pulis, parang ang bagal ata ng, sa actually, natatagalan po talaga ako, kabayan. Medyo nakakainip talaga. Ang abogado niyo po pala, kabayan Jose, ba tayo? Sa kayo lumapit sa PAW? Sa ngayon po, yung may hawak ng kasong yan, kasi tinulungan po kami ni Mr. Ben Tulfo, kaya sa PAW pa po yan sa ngayon. Pero pagdating po doon sa filing ng criminal charges dito sa mga gumawa sa nanay ko, meron naman po kaming private lawyer na mag-handle na po ng case. Pero pag ganun kasi na talagang biktima, yung PAW naman, tututukan naman kayo niyan eh. Hindi naman kayo talaga bibitawan yan eh. Lalong-lalo na. Opo, tinutulungan po nila kami. Mga kababayan po natin na mga abogado dyan sa PAW na advocate sila ng human rights, talagang ibabayaan. Kasi kitang-kita naman ang kanilang ginawa na kabastusan, na yung nanay mo, grabe, tinakot pa na talagang papatayin daw. Grabe. Opo, parang wala nga po yatang mga pamilya itong mga gumawa. Parang wala silang mga magulang or asawa, anak na babae. Hindi ko parang masasabi mo dito sa mga taong to, saksakan ng sama eh. Hindi mo malaman kung saan gumawa. Yung mga nagko-comment nga doon, may mga nagpa-private pa sa akin nung pinost ko yun eh. Actually, sa Bravo ko una nakita yun, sa Bravo News eh. Yung sabi sa akin, kabayan, hindi yan pulis. Sabi sa akin ganon. Kaya talaga nag-research pa ako noon. Sinerch ko pa yung pulis, Imus Cavite, parang patunayan talaga na pulis yun. Kasi kahit ako duda ako, kabayan, Jose. Hindi ko baka hindi pulis yun. Actually, baka nakamalan na pagkamalan na. Nilang ba, Hindi yan pulis. Hindi rin ako makapaniwalang pulis eh. Talagang sabi ko pa nga kay kuya, sabi ko, tanggalin mo yung PNP. Baka mamaya hindi naman mga pulis yan. Kasi hindi ganyan ang gagawin ng pulis eh.
Sabi ko, hindi ganyan ang kapulisan. Unang-una ako, malaki ang tiwala ako sa mga pulis eh. Actually, ano ako sa kanila, tawag dito, talagang malaki ang paniniwala ko na marami pa rin talagang tapat. Kaya nagulat ako na meron pa palang mga ganitong klaseng kapulisan. Na nagawa ang ano. So, ang tanong, kamusta naman si mother doon? Hindi ba siya na-stress? Actually, nag-offer naman po ang ating na bibigyan siya ng kwarto at maayos na higaan pati pagkain. Nag-offer naman sila. Pero syempre, hindi natin maaalis sa mother ko na mawala ang tiwala kasi syempre mag-isa lang siya sa kwarto. Mas pinili po niya na kasama ang ibang mga inmates. Pero hindi para at least may kwentuhan, ano? Opo. Pero ano naman po, maganda naman po ang treatment sa kanya ng mga kapulisan na nandun ngayon. Base po sa sinasabi sa akin. At least mabuti yung kalagayan ng iyong mother. Yung bahay na ba yan, di ba subdivision po yan, Kabayan Jose? Opo, subdivision po. Ang matanong ko lang, ito may babae na pumasok, oh. I think parang ano nila yan, parang tawag dito. Kasamaan ba nila? Sa report po, may isang pulis po kasi sa report na may pulis po na babae. Baka okay. Ayun po yun. Opo. Walang coordination ba yan sa barangay? Wala akong nakitang barangay nakagawad. Sabi nila may coordination daw pero lumabas din yata sa investigation na wala talaga silang proper coordination. And then, nang sinasabi nila, ang target nila si Mami is alias Jam. Wala pong, kahit sino po sa subdivision dyan, wala pong nakakakilala kay Mami na sasabihin Jam ang pangalan niya. Kasi malinaw po dyan na Ruby ang alias ng nanay ko, hindi po Jam. Kaya, talaga, senaryo yung ginawa nila. Parang mistaken identity rin na nangyari sa Nabutas, parang ganoon din kasi ibang pangalan yung hinahanap, iba yung binaril, sa iyo naman iba yung niransak na bahay. Tapos parang ganun po. Matanong ko lang, kasi sa proseso ng pag-aresto ng isang sinasabing suspect umano, ay kailangan kasi basahan ng Miranda rights. Pagdating po sir, nabasahan ba yung pagdating po ang meron po dyan sa CCTV, tara po na, sumama po kayo sa amin, may tatanong lang po kami sa iyo. Ayun lang po ang sinabi ng mga polis. Regarding po sa Republic Act 7438 under custodial investigation po, wala po silang sinunod doon. Kahit isa sa right of accused, wala talaga. Pero alam ko kabayan Jose, well educated ka about batas ng ating kapulisan kasi parang nakita ko sa profile mo na criminologist student ka ba o graduate? Hindi po ako graduate ng criminology pero natapos ko naman po yung criminal law 1 and book 1 and book 2 po na subject. So kahit papaano po may konting knowledge po ako pagdating po sa criminal procedure. And then pagdating po sa bypass operation na sinasabi kasi nila, unang-una wala pong bypass na nangyari dyan. Kasi kitang-kita naman po na unlawful entry ang ginamit nila dyan. Talaga, kita naman natin kabayan. Pinaghahakot yung gamit yan, pinaghahakot sa kuya mo? Parang mga paninda po yata yan ng brother ko. Nag-online siya. Kasi mga brand ko. Opo. Opo, parang buy and sell po. Naka-paper bag pa, parang nag-shopping lang. Kabayan mo siyang pinagagawa ng mga... Actually, yung mga paper bag po I'm not sure kung mga gamit ng mother ko yung iba dyan. Sabi, walang... Alam mo, nung makita ko yan, galit na galit ako. Sabi ko, totoo lang, hindi ko maniniwala kabayan mo na pulis yan eh. Medyo, ayun, okay na. Nag-choppy minsan. Hindi ako maniniwala na pulis yan nung unang pagkakita. Kasi itsura nila, tingnan natin ha. I-analyze po natin yung kanilang mga pagmumuka, ang kanilang... medyo nakakalungkot. Ni isa sa kanila, walang nakasuot ng ID, ano?
na parang badge lang man na pulis o kasi for example, ang nag-conduct ng bypass iba. Pero normally may naka-back up yan na naka-uniforme talaga mga pulis. Wala wala talaga tayo. Wala kang nakita. Ay, nag-choppy ka. So yun nga mga kababayan po natin, kita naman talaga sa video na pinakita sa atin itong anak nga ng ating kabayan na biktima na talagang iba ang ginawa ng mga pulis diyan sa kanilang bahay, yung pagransak, ano. So kawawa naman ang kanyang mami. Yun nga na 67 years old na po mga kababayan po natin, tapos ganito po ang ginawa, no. Andiyan na po So ano na ngayon ang status sa sa kaso ng mother mo? Pwede mo ba maikwento sa amin? Bigyan mo kami ng update kung kamusta na po ngayon ang kanyang kaso, kalagayan. Kahit hindi naman details, kahit slight lang doon para may idea po tayo kung ano na po yung development ngayon na nangyayari. Ang pagkakaalam ko ay sinibak na to sila sa kanilang pwesto, pero sa dismissal hindi pa ata, ano, kasi ongoing pa ang investigation. So sa ngayon ay nasa holding na ito sila nasa holding department na ito sila Baga floating ito hanggang ngayon. Opo. Pati po sa yung regarding sa case ni Mami, waiting lang din po kami if ma-dismiss po na yung case. Kung i-dismiss ba ng fiscal yung kaso ng mother ko. So ayun lang po. Until now, waiting pa rin po kami. Last week po kami nakapag-submit ng mga evidences. Kaya meron silang mga 5 days para doon sa sa decision. Kaya nag-aantay lang po kami ng decision. Yun sana talagang makalabas na yan si Mami, kasi sinabi naman mismo ng IAS na talagang tanim ebidensya itong nangyayari na ito, na inaakala po natin ay tapos na ito. Kasi actually, alam nyo ba na sinusubaybayan ko palagi yung mga nangyayaring hearing doon sa kongreso natin dahil doon sa mga tanim ebidensya na lumapit, ano. So, yung nangyayari sa iyong mother, parang walang pagbabago yung mga nangyayaring pagdinig sa kongreso, tuloy-tuloy pa rin. Ang talagang kinatuwa ko lang kasi pinick up ka ni Bintulfo. Ang gusto ko nga sana ay ma-pick up ka rin ng mismong si Senator Rapi Tulfo, madala mismo sa Rapi Tulfo in action itong yung problema. Sana nga po. Pero sa totoo, kabayan, ang pinagtataka ko dyan, yung mga tanim ebidensya na yan, dapat maungkat kung saan nila kinukuha yung tanim na ebidensya na yan. Kasi kung nakakapagtanim sila, saan nanggagaling yung tinatanim nila? Recycle din. For example, tanim nila, i-recycle naman nila. So, ibig sabihin, nandun pala yung recycle ng droga na nangyayari sa ating kapulisan, ano? Hindi ko masabi yan, kabayan, pero wag naman po sanang ganon kasi maraming ganon talaga. Oo. So, try mo rin lumapit doon kay Rapi Tulfo in action kasi mas malakas kasi itong si Rapi Tulfo kaysa kay senador kaysa kay Bintulfo. Actually, malaki naman po ang malaki naman po ang naitutulong sa amin ngayon ni Mr. Bintulfo, and then talagang tinututukan pa rin naman po niya itong kasong to. Yan lang talaga, meron tayong may procedure kasi ang court natin. So talagang sa legal procedure lang din talaga tayo susunod. Actually, nagsabi rin sila na inform ko sila kapag lalabas na rin ng Mami kasi para at least mabigyan nila kami ng support. Ayun, sobrang ang laki talaga ng ginawa nila Mr. Bintulfo sa akin. Actually, kung hindi ako lumapit sa kanila, medyo alanganin pa rin ang buhay ko hanggang ngayon. Pero yung kapatid mo, okay naman yung kalagayan niya dyan kasi nakauwi pa rin ba siya ngayon sa Cavite? Kasi Cavite yung pinaka niya parang baseline. Actually po, wala po kaming communication ng brother ko. Talagang cut communication kami for safety purposes po. Kasi tawag dito, at nag-choppy po kayo? makuha ako ng mga to,
wala rin talaga ako masasabi sa kanila. Opo. Pero Kasi, wala na asahan natin na secured ka naman kasi lalong-lalo na ang isyong ito ay national na, hindi naman isolated lang o hindi naman natin masabing lokal lang ng Cavite o nakakaalam. So dahil sa talagang pasalamat lang tayo sa itong era na ngayon dahil ang social media talaga ay isa sa mga kumukuha ng atensyon doon sa ating mga otoridad, di ba? Noong nag-trending ito, maraming mainstream media na agad yung pumikap. So malaking tulong, lalo na yung mga kababayan po natin na pasalamatan po natin yung kababayan natin. Ang daming sharer po kabayan ng ano na yon, yung in-upload ko na yon, yung reaction video ko na yon. Maraming salamat po. So pasalamatan natin yon, yung mga kababayan po natin na kapag makita nila na kailangan i-share, talagang hindi sila nagdadalawang isip eh. Kaya mabilis yung... Opo, malaking bagay talaga ang pag-share natin. Kasi lahat naman ngayon halos may Facebook o YouTube, siguro yung iba hindi nanonood. Pero pag Facebook, lahat may Facebook. Yun ang pinakalibangan na natin eh. So kaya talagang nakarating yon, kahit yung PNP chief po natin nagsalita agad, di ba? Na nakita niya yung nangyari. So talagang mabilis naman po ang action ng PNP. Nalaman nila yung nangyari. So ngayon, ang anong masasabi mo naman doon sa mga pulis na alam ko may tumutulong sa iyo kahit di mo naman pangalanan, pero anong masasabi mo ngayon sa kanila? Baka gusto mo pasalamatan sila, baka nanonood sila o baka mapanood nila yung vlog na ito. Sa totoo, sobra talaga ang pasasalamat ko sa kanila kasi talagang inasikaso nila ng gusto yung kaso. Actually, hindi pa nagte-trending tong kasong to. Inasikaso na po ito sa IAS. Talagang talaga makikita mo talaga yung yung sincerity nila sa kanilang mga trabaho. So kaya talagang hindi talaga sabi talaga. Hindi na talaga natin masabi kabayan sinang pulis po natin lahat ay talagang masasama na. So talagang mayroon na bulok na nakakalo. Konti lang ang bulok diyan. Talaga marami pa rin talagang tapat sa serbisyo at sa sinumpahan tungkulin. Marami pa rin po. Yung isang viewer natin, sabi niya, ang criminal ngayon ay may tsapa na. So, correct po. Yung ibang pulis kasi natin ay ginagamit ang kanilang posisyon. Actually, dinoble na yung sahod nila ni Pangulong Digong pero talagang po yan? Yung mga pulis na gumagamit ng posisyon nila para makagawa ng hindi maganda, sila po yung nag-aaral pa lang, ayan na yung nasa isip nila. Pero yung mga tapat sa serbisyo, ang nasa isip nila, bago sila magpulis, babaguhin niya ang sistema. Patutunayan nila na tapat sila sa serbisyo. Ayun ang nila. Ayun talaga ang tawag, nasa puso nila. Pero yung ano mo siguro noon sa mga pulis talagang galit ngayon hindi po, hindi. Actually, hindi naman ako nagalit sa mga kapulisan kahit nung nangyari ito kay Mami. Kasi kagaya po, pang paniniwala ko po kasi walang perpektong organisasyon. Talagang meron at meron dyan hindi gagawa ng tama. Malaki pa rin po ang tiwala ko sa mga pulis kasi hindi naman po ako lalapit sa pulis kung wala akong tiwala sa kanila. Pero yung tumulong po sa akin dito, mga pulis din po. Kaya para sa akin po, marami pa rin talagang tapat. Pero alam mo kabayang Jose, ang nangyaring ito sa iyong mother napakalaking tulong din diyan sa komunidad ng Imus Cavite. Bakit ko nasabing napakalaking tulong? Kasi unang-una, napalitan. Instant nilinis yung isang isang ito ng Imus Cavite, nilinis agad. So ibig sabihin, ang ipapalit diyan ngayon ay talagang maayos na kasi alam na nila may nangyari na, may babala na. So yun na yung imahe, kailangan nila na maayos sila. So parang sabihin natin na hindi maganda yung nangyari sa iyong mami, pero parang may malaking impact naman doon sa komunidad, lalo na dyan sa lugar ng Imus Cavite. So yun talaga nakikita ko. At least kahit paano, nabisto na sila. Kaysa lalaki pa sila, di ba? Lalaki pa yung kanila. Opo, tama po. Di ba? Tama po.
At ang tanong ko lang, ang ganda ng CCTV mo, kabayan mo sinakinabit. Kasi ang ibang CCTV, walang audio. Ano po, kapatid ko po yung nagkabit niyan kasi siya po ang nakatira dyan sa bahay. Pero sabi ng kuya ko, ano lang daw po yan, tagi 800 pesos sa Lazada. Ang galing, Kasi captured niya Naka 360 lang siya, pero ang ganda ng kuha niya Nakaka... Ano po, gumagalaw po yung camera na yan, tapos pwede ka rin magsalita, may mic yan. Kaya na-captured talaga ang kanilang mga pinagsasabi na hindi magaganda. So malaking tulong din actually yung record yung audio Kasi ang papangit ng kanilang nasabi Opo. Talagang ang laking bagay talaga ng CCTV at yung audio po. So last na lang po, kabayan Jose, ano po yung masasabi nyo sa ating mga kababayan na nag-share, nagpahayag ng suporta po sa yung mother, sa iyo, at yung hindi naniniwala sa sinasabi nilang na sa listahan daw ng mga sangkot sa droga, yung nanay, kahit ako naman 100% hindi talaga ako naniniwala. So ano po yung masasabi mo at anong mensahe mo sa mga kapulisan po natin? Yun na lang po. Nagpapasalamat ako doon sa naniniwala na talagang walang sala ang nanay ko. Maraming salamat sa mga nag-share ng video kasi kung hindi nyo po ito shinare, hindi rin po ito matatrending. So, baka until now po, wala pang usad lalo ang kaso. Pero, ayun, nung nakita naman ng mga kapulisan natin na tapat sa serbisyo, agad naman po nilang inaksyonan to. Kagaya po ni Police Colonel Olaso, nung nakita pa lang niya yung video, talagang gumawa na siya ng action. Talagang dun pa lang po talaga, saludo ako kay sir, ang bilis po ng action niya. So, ikaw mismo yung pumunta ng krame o yung kapatid mo? Ako po yung pumunta mismo ng krame. Hindi ka dumaan diyan sa distrito ng Cavite. Diniretso mo talaga sa krame. Diniretso ko po talaga sa krame po. Alam mo, napaka-wise yung decision mo. Kasi kung dinala mo sa Cavite, baka may nangyari pang hindi maganda sa'yo o posibleng kinuha pa yung ebidensya sa'yo. Hindi natin alam. Kaya ang ayun po, ayun din po ang nasa isip ko. For security reasons po, talagang dumiretso ako sa krame. So yan lang po muna, Pagka ini-update po kay Mami, pwede mo akong i-chat, sabihin. Pwede naman natin interviewin si Mami pag okay na siya, kung gusto niya ma-share para parang maka-inspire din po tayo sa mga kababayan po natin na nakaranas dito o posibleng mararanasan pa kasi hindi natin alam yung takbo ng ating buhay. Minsan tayo na wala namang ginagawa, napagtripan ng baga. So, napagtripan. Pero may masasabi po ako dun sa makakaranas nito. Wag naman sana. Wag kayong matakot. Basta hawak niyo ang katotohanan, palaging lalabas at lalabas ang katotohanan. Wala tayong dapat ikatakot. Basta ang hawak natin ay pawang katotohanan lamang. So, ayun. At salamat po sa mga kababayan po natin, yung mga sharer po natin. Maraming salamat sa mga nagsusuporta at sa mga nanonood ng ating stream. At yun po, pag-share na lang po mga kababayan po natin kasi ang bawat share po natin talaga malaking tulong, lalo na itong social media. Napakalaking tulong talaga na para marinig po yung boses ng bawat ordinaryong Pilipino. Wala tayong pera, hindi tayo pwede makagalaw ng basta-basta. Pero ang social media kasi talagang malaking tulong sa atin. Nakakapagsalita po tayo, na-open po natin yung gusto nating sabihin, which is impact sa komunidad at makuha agad ang atensyon ng ating mga otoridad. So maraming salamat po sa inyong lahat. So maraming salamat, kabayan. Maraming salamat, kabayan. Truth will always prevail. Tama po yan. Audience. Opo. So, truth will always prevail. Ingat po kayo kasi totoo lang. Ingat. Basta ingat na lang. Ayaw ko na magsalita. Ingat na lang po, Luis. At good luck kay Mami. Sana mas makabilis na proseso ang paglabas niya. At mag-iyaw na kayo sa lugar na yan siguro kung kinakailangan po. Sige po, maraming salamat po. Hindi na babalik. Salamat. Kabayan, ingat po ha. Ingat po. Maraming salamat. Maraming pong salamat. Opo. At po, paalam po sa atin lahat. Say hi.
Say hello. Say hello. Kala ko bawal ako sa live mo ah. Okay na yan. Pa-end na eh. Bye-bye guys. Thank you so much. Bye